Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Standard Time, alas 4:12 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Sinang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Pila ka barangay sa Miagao na apektuhan sang algal bloom. Headline. DSWD magasunod sa juvenile justice law sa kaso sang duha ka minor de edad nga naangot sa Tacloban school shooting. Headline. PhilHealth kindalang yakap karaban sa mga miyembro sang ERPAT sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigay sa emergency meeting ang lokal nga panguluhan sa Miagao kasunod sa presensya sang algal bloom sa pila ka barangay sa Banwa. Ang sinapol gintambungan sa Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Health Office, Office of the Municipal Agriculturist kag Information Office sa gud istoryahan ang immediate response measure sa gud mapahagan-hagan ang epekto sini sa mga barangay sang Sapa, Mambatad kag Naratan. Base sa initial nga report ng MSWD o MHO naka-record sang 86 patients na naka-eksperyensya sang mild to severe symptoms na narakipan sang pagpangatsira ning nose kag pagpalanghugot sang dughan. Nagpaandam naman ang University of the Philippines Visayas Miagao sa harmful effects sang algal bloom gani ginapangabay ang pumuloy nga likawan anay pagpadulong sa dagat nga kontaminado sang algal bloom. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD magasunod sa juvenile justice law sa kaso sang duha ka minor de edad nga naangot sa Tacloban school shooting. Detalye sang balita, WVSU intern Frenzy Banya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magasunod sa proseso ang Department of Social Welfare and Development sa idalom sang RA 90T44 ukon Juvenile Justice Law and Welfare Act. Kaangot sa kaso sang duwa ka minor de edad nga naangot sa pagpangluthang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suno kay Secretary Rex Gatchalian, hindi lamang inilegal nga issue, kundi isa man ka social welfare nga pagkabalaka. Ang kabataan nga nagaedad 15 tubtob mas tubo sa 18 anyos mahimo nga manabat kung may paghangop. Apang kinahanglan nga ang proseso magapabiling nga patas kag nagarespeto sa ila ka buhi. Ginapahayag man nga ang pagbutang sa ila sa bahay pag-asa ukon Rehabilitation Center for Youth hindi lamang tikang sang hustisya kundi isa ka oportunidad para sa pagbago. Ang case conference nga ginahanda sa mga ahensya pareho sang Regional Juvenile Justice and Welfare Committee kag Public Attorney's Office nagapakita sa pagtinguha nga masiguro nga ang kabataan makabaton sang intervention nga nagaangot sa ila sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenzy Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth gindalang yakap karaban sa mga miyembro sang ERPAT sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Gindala sang Local Health Insurance Office akon LHIO Bacolod, kaupod ang Municipal Government of Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, ang health services para pit sa mga tatay pinaagi sa Universal Healthcare akon UHC, kagyakap orientation sa isa kagatos nga miyembro sang Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities akon ERPAT program. Lakip sa serbisyong gintanyag sa ERPAT members ang PhilHealth registration, enrollment sa napilian nga yakap clinics, kag isyuan sang member data records akon MDRs kag identification cards. Nagtanyag man ang Don Salvador Benedicto Rural Health Unit sang health screenings, assessments kag first patient encounter services. Kadungan sang kahiwatan kayang pakigbahin ni Municipal Vice Mayor Eugene Joel Bandolon ang positibo nga resulta sa kolaborasyon sa tunga sang LGU kag PhilHealth Bacolod. Pahayag sang Vice Alcalde nga nagsaka ang membership registration sa Don Salvador Benedicto halin sa 76% sa 2025 kag nangin 96% na as of April 30, 2026. Gimpasaring man ni Vice Mayor Bandolon ang pagsuporta sa LHIO Bacolod sa paglabot pa sang madamo nga pumuluyo para sa yakap enrollment kag pag-usar sang PhilHealth yakap kagamot benefits. Kabahin ang kaliwatan sa pagsaulog sang Father's Day. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Security protocol sa mga eskwelahan, pabaskugon sa DepEd kasunod sang shooting sa Tacloban. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Personal nga gininspeksyon ni Education Secretary Sonny Angara ang San Jose National High School sa Tacloban City kasunod sa natabo nga shooting incident. Sa iya pagbisita, nagmeeting gilayon si Angara upod ang lokal nga gobyerno, pulisya kag ilang mga stakeholders. Katuyuan sini nga makahimo sa mga madasig na plano para mas mapabaskog ang security protocols sa mga eskwelahan kag masiguro nga hindi na maliwat ang pareho nga insidente. Matapos ang meeting, ginkamusta sang opisyal ang kondisyon sa mga biktima kag ang ilang mga pamilya. Kasubong ara sa Leyte Provincial Hospital kung sa diin nagpasalig ini sang padayon nga bulig kag suporta halin sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mas sobra 300 ka SLP participants sa Negros Occidental. Ginpaidalom sa financial literacy kag entrepreneurial training. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gimpaidalom sa Financial Management kag Entrepreneurial Skill ang 302 ka Sustainable Livelihood Program o kung SLP participant gikan sa munisipalidad sang Ilog kag Binalbagan, Negros Occidental sang Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region. Tinutuyo sang aktibidad nga hanason ang mga benepisyaryo pinaagi sa paghatag sang kinahanglanon nga kaalam kag mga abilidad agud mapadayon kag mapalapnag pa ang ila proyekto sa palangabuhian. Sa banwa sang Ilog may 218 ka partisipante ang nakatapos sang komprehensibo nga duwa ka adlaw nga financial education kag technical training kag may giniwat man nga specialized learning session sa partisipante na tuwid sa entrepreneurship, financial literacy, simple bookkeeping, savings management, insurance kag mangrove crab breeding. Samtang 84 naman ka SLP participant na nagtambong sa financial literacy training nga nakasentro sa financial literacy basics for everyday life and business gikan sa Binalbagan. Ang sesyon nagatuloy nga pabasugod pa ang ihibalo sa mga partisipante sa pagbudget, mga estratehiya sa pagtipik kag basic bookkeeping. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, DOE nagapreparar sa worst case scenario sa liwat nga pagsirado sang Strait of Hormuz. Detalye sang balita, WVSU intern Rielen May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapreparar ang Department of Energy sa worst-case scenario matapos na nag-ununso ang pungsod Iran nga liwat gid sirado ang Strait of Hormuz na nagaserbe kuntani nga lagyan sang barko sa mga gatong nga gina-import sa Pilipinas halin sa Middle East. Ginsiling ni DOE Secretary Sharon Garin sa press conference na hindi pa nila masiguro kung bala magataas liwat ang presyo sang gatong bangod sang ginanunsyo sang Iran. Gindugang sang opisyal nga hindi matumod sang ahensya kung magataas liwat ang presyo sang gatong bisan pa nagapanaog ang presyo sini sa global market sa karon. Sa baylo, sige-sige ang ila pagbantay kag pagpahanda agud masiguro nga hindi maubusan sang bastante nga supply sang produkto nga petrolyo ang pungsod.
Sa piyak nga bahin, nagapasalig man ang DOE nga may yara pa sang bastante nga supply sang langis ang Pilipinas na nagalabot sa 43.86 days on average. Lalakip sa sini nga reserbang supply sang gasolina para sa 43.75 kaadlaw, diesel para sa 42.42 kaadlaw, kag kerosene na makalabot sang 128 kaadlaw. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Raylene May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. yara sa yellow alert ang Visayas Grid sang NGCP. Visayas Grid naka-yellow alert suno sa NGCP. Detalye sa balita, WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Pahibalo sang National Grid Corporation of the Philippines nga naka-yellow alert ang Visayas Grid subong halin alas 4 sang hapon tubtub alas 9 sang gabi. Ang available nga capacity sang grid subong nagalabot lang sa 2,579 megawatts nga ginlaragway bilang nipis kag kulang para sa nagataas nga demand sang konsumidor. Suno kay NGCP spokesperson Regan Alcantara, 3 sa pinakadako nga power plant sa Visayas ang nag-offline nga nagresulta sa pagkadula sang 500 megawatts nga kapasidad. Dugang pa, may iban nga mga planta nga nagadalagan lang sa moderated mode kag hindi makaproduce ang ilang maximum nga kapasidad. Sa kabugusan, 953.9 megawatts ang nadula sa generation capacity sang grid nga nagdulot sang dako nga epekto sa supply sang kuryente sa bilog nga rehiyon. Ginapahayag ng isa sa mga rason sang pagtaas sang demand among mainit nga temperatura kag ang pagbukas sang klase. Bangod sini, ginapatuman ang manual load dropping o kung scheduled brownouts sa pila ka lugar agud maangay ang supply kag demand. Ginapanawagan sang NGCP nga mag-conserve sang kuryente ang publiko bilang bulig sa epekto sang kakulangan sang supply. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Ang bulan sang Hunyo ginakabi nga Philippine Environment Month gani ginapangabay ang publiko nga pagbuylog sa mga inisyatiba sa pagpangapin sang palibot kag sang kalibutan kag magbulig sa pagpahaganhagan o kung pagtapna sang pagkaguba sang puluyan, polusyon kag iban pa ululupot nga maghulag para sa planeta. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Declogging sa mga drainage sa syudad nagaparan sa pagpanguna sang OFC. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Padayon ang declogging activity sa pila ka lugar sa syudad sang Iloilo sa pagpanguna sang Office of the Facility Conservation. Lakip sa ginalimpyuhan ng mga drainage system, pedestrian lanes sa mga dalanon agud masigurado ang safety kag convenience sang publiko. Lakip sa ginakadtuan sang declogging team ang buang San Antonio Street, Barangay San Antonio Molo, Duran Street, Barangay Concepcion City proper, Zone 4, Pag-ibig, Barangay Buhang Haro, kagatubang sang Lapas National High School sa Barangay Lopez, Haina Sur, Lapas. Padayon ang pagpanawagan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenia sa pumuluyo nga magbinuligay kay magpraktis ang proper waste disposal para sa mas maayo kag malimpyo nga syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. OCP6 handa na sa posibleng epekto sang Super Typhoon Francisco. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
Yara na sa alert status ang Office of Civil Defense o OCD Region 6 para sa nagalapit na Super Typhoon Francisco. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay OCD 6 Regional Director Raul Fernandez, nagpahayag ini nga bisan hindi direkta nga maigo ang rehiyon, mahimo gihapon ini magdala sang heavy rainfall bangod sa habagat nga pwede magresulta sang pagbaha. Bangod sini, naka-standby na ang ila operation centers kag naka-preposition na ang mga welfare goods. Nagasalig man si Fernandez na preparado ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa paglabay sang bagyo. Ugot man nga ginamonitor sang OCD ang mga lugar sa Western kag Central Panay sa posibleng epekto sang Southeast Monsoon na ginapabaskog sang Bagyong Francisco. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpamtang sang dugang Echo Neck Pet Bottle Wi-Fi Vendo Machine sa ibang lugar pagkapasang karon pa suno sa GSO. Detalye sa balita, Janelle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ano pa nga pasang karon sa Iloilo City Government na pagpahamtang sang dugang e-connect to Wi-Fi pet bottle vendor machine sa iban nga lugar sa syudad sa Iloilo, agud may ganyo ang pumuluyo nga mag-recycle sang plastic bottles. Kadungan sa paglunsar sang e-connect vendor machine nga nagatanyag sang libre nga 20-minute Wi-Fi sa kada plastic bottle nga ihulog sa makina, ginatingwaan nga makabutang sang kasubong nga proyekto sa pampubliko nga lugar, Buluthuan, Plaza, Kagiban pa, kasubong sang merkado, suno kay GSO Head Engineer Neil Ravina. Dugang pasinigi na tunan man sang data system management, ang plano nga pag-modify sang vending machine sa diin magluwas sa plastic, ginakonsidera man ang posibilidad sang paghulog sang tin cans o kon lata. At least no, may free wifi sila. And we're planning magbutang man sa mga schools no, and mga conspicuous place nga or sa markets no, namin gid no, sa markets para nga from the start or from the source ma-separate ta na ang mga pet bottles kay this will encourage ang aton mga constituents nga i-separate no ang pet bottles. Sa piyak sini nagapanugyan ang GSO sa pumuluyo ang mga responsable gid sa pagaboy o kon pag-recycle sa plastic bottle bangod ini ang nagapanguna nga basura nga nagasagabal sa mga waterways kag drainage system nga nagaresulta naman sa pagbaha. Bukas naman sa tanan ang pag-usar sang pinakauna nga pet bottle vendor machine sa Iloilo City Hall sa tanan nga empleyado kag pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Normal lang ginlunsar kag ginpanagtag ang isa ka gatos ka volume sang cultural mapping inventory sa di nakadokumento ang kultura kag panublion sang Western Visayas sa isa ka seremonya sa University of the Philippines Visayas, Iloilo City Campus. Ang proyekto ginpatagan sang UPV kaupod ng National Commission for Culture and the Arts, opisina ni Senadora Loren Legarda, mga state universities ug colleges, kag mga lokal nga panguluhan sa Panay kag Guimaras. Lakip sa koleksyon ang mga impormasyon sa built heritage, movable heritage, natural resources, intangible cultural heritage, mga personalidad kag kultural nga institusyon nga ginakabig importante sa kada komunidad. Antes sini sa Pebrero sini nga 2026, ginlunsar man ang 32 ka volume nga resulta sa cultural mapping inventory sa Negros Occidental. Ginpasalamatan naman ang mga manunudlo, researchers, mga lokal nga opisyal, tourism officers, iban pa nga nagbuylog kag nagbulig agud matigayon ang proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOE padayon nagpakita solusyon para masigurong supply sa kuryente. Detalye sa balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon na nagapangita sang solusyon ang Department of Energy para masiguro ang sige-sige kag masaligan nga supply sang kuryente sa Visayas. Kaupod sang DOE ang National Grid Corporation of the Philippines, National Electrification Administration, kag ibang pa ng mga pribado nga kumpanya sang kuryente, nasuno sa naging direkta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nasuportahan man sang DOE ang mga local government unit sa panawagan nga magpatuman sa emergency declaration base sa ila pag-usisa sa sitwasyon sa mga lugar nga apektado sa grid alert.
Agod masabat ang adlaw-adlaw na kilanlanon sa mga panimalay kag negosyo kapumuluyo, nagapabilin nga prioridad sa gobyerno ang pagpangita sa madasig nga solusyon para mapadakot ang kuryente sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Royal May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, 4 ukon na dagpa ng isa ka drug suspect sa ginpatigay nga bypass operation sa Zone 3 Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City sang hapon sa Hunyo 22. Ginkilalang suspect nga si alias Parcon, 42 anyos, kag residente sang Molo, Iloilo City. Nakumpiska sang kapulisan ang 700 gramos sang shabu nga nagabalor sang kapin 4.8 milyones pesos. Nagagawa sa investigasyon sang kapulisan nga nagaduso sang illegal nga droga ang suspect sa syudad sang Iloilo kag kaiping nga mga banwa sa probinsya. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang suspect nga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, nagpakig-angot gilayon ang Iloilo City Police Office sa DepEd Iloilo City Schools Division agud pabakuro ng seguridad ng mga safety protocol sa mga eskwelahan kasunod sa naglundan nga pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa Tacloban. Sa ginhimot nga sinapol, ginistoryahan ng ICPO spokesperson Major Sheila May Sangrines, Police Lieutenant Romadel Velasco, Hepe sang WCPD, kag Schools Division Superintendent Dr. Maria Luz de los Reyes, ang mga tikang agud mas mapabagod pa ang seguridad kag safety sa mga estudyante kag manunudlo sa eskwelahan. Ginapangabay sang ICPO ang mga school official nga gilayon magpakigangot sa National Emergency Hotline 911 o kung sa mga hotlines sang ICPO kung may emerhensya o kung mamutikan nga makaduludang aktibidad sa eskwelahan. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, importante ang pagbinuligay sa mga eskwelahan, kapulisan, ginikanan kag komunidad agud mapabilin nga safe ang mga institusyon sa edukasyon kag malikawan ang mga pamahaw sa kabuhi sa mga estudyante kag manunudlo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panwas ang konsepsyon ginpaidalom sa Municipal Orientation sang Kalay SIDS panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Detalye sa balita, Marian Grace Erenieta. Ginpaidalom sa Municipal Orientation sa Kalahi SIDS panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project o PCRP ang munisipalidad sang Concepcion, Iloilo. Ang orientasyon nagamarka sa pagpatuman sang Stage 1 sang Community Resilience Implementation Process o CRIP. Ginpahayag ni Regional Program Manager kag DSWD6 Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Ramprea nga ang Concepcion isa sa mga munisipalidad nga gintumod kung sa diin ipatuman ang PCRP sa rehiyon sa East. Ang panahon ng pagkilos isa ka bago nga modality sa idalon sang DSWD Kalay SIDS nga nagausar sang Community-Driven Development o CDD approach. Tinutuyo sini nga mapabasko kag mahatagan sang mas dako nga partisipasyon ang mga komunidad ako mapauswag ang ila kaligon batog sa nagkalain-lain nga mga risgo kag kahuyang. Nagatanyag man ang panahon ng pagkilos ang komprehensibo nga menu nga mga proyekto nga sarang ipropose ang komunidad depende sa ila kinahanglanon. Nagtambong sa kayuatan ang mga empleyado sang LGU Concepcion sa pagpanguna ng Mayor Millard Villanueva kag Vice Mayor Jovelyn Estrada. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa masangkad nga anti-drug operations ang Police Regional Office 6 naka-aresto ang kapulisan sang 173 drug suspects sa Western Visayas. Sa Mayo 22, tubtob Hunyo 21, naglunsar ang PRO6 ang 138 anti-drug operations na nagresulta sa pagka-aresto sa mga nagabaligya sang illegal nga droga. Naka-recover man sa otoridad ang 11 ka kilo sa ginapatian shabu nga may standard drug price nga 77 million. Ang IPPO ang may pinakadako nga nakumpiska ang illegal nga droga nga naka-recover sang 5,085 grams ng shabu nga naka-aresto sang 60 drug suspects. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, resulta ini sa masking pabakod ng intelligence gathering, surveillance, case build-up, koordinasyon sa partner agencies kag aktibo nga bulig sa mga community informants. Dugang pa niya hindi pagpahanugutan sang PRO6 nga gubuon sang illegal nga droga mga komunidad gani paday ng ila operasyon agon maaresto ang mga drug personality, mabungkag ang ilang mga network kag maprotektahan ang katawhayan sang Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, 4:35 sa hapon.
momento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service